news mga kababayan, BP Sara, gumalaw na. Naku po, patay tayo dyan. Sa gitna ng hirap ng taong bayan, lalo na ho, sa taas presyo ng langis na halos sumasakal na sa bawat Pilipino. May isang leader na tila handa ng kumilos laban sa matagal ng problema sa loob mismo ng gobyerno. Naku, ano kayang pagkilos yan? Naku po. Ngayon, usap-usapan umano'y galaw sa kamara, pagpapalit ng liderato at paglinis sa hanay ng mga tinatawag ng iba na mga buhayak ng inang congressman. Mukhang lilinisin na ni BP Sara Duterte itong Congress, ha? Mukhang papalitan na ang leader. At ang tanong, ito na ba ang iniintay ng taong bayan? Isang leader na hindi natatakot galawin ang sistema. Naku po, ayan na, ayan na. Idinawit man ang pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang mas mahalagang tanong kung ito ay totoo. Handa na ba tayong suportahan ng pagbabago? Kasi alam naman natin, nagdeklara si BP Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo. At unti-unti na nagbabaliktaran ng mga politiko. Alam niyo naman mga politiko, talagang pagdating sa baliktaran, mahilig ho yan sa 69 eh. Hindi, baliktaran. Hindi ho yun bastos ha. Hindi, totoo naman eh. Yan ang kanilang, dapat yan ang kanilang yan ang kanilang tawag sa kanila eh. Mahilig ko sila magbaliktaran. Dati kakampi ni PRRD. Tapos nung naging Pangulo na si Marcos at kinalaban ng mga Duterte, naging Marcos na. Ngayon, nakikita natin, di ba, yung mga bumabatikos dati kay BP Sara Duterte, ngayon nagbaliktaran na. Naku po. Di ba? Kaya mga mga 69ers ang tawag diyan, no. Habang ang gobyerno ay abala sa paghahanap ng solusyon sa krisis sa langis, may isang laban na mas tahimik pero mas delicates. Ang laban kontra korupsyon sa loob ng Kamara. Mga kababayan, ito na ba ang simula ng paglilinis? O simula ng mas matinding banggaan sa politika? Pero sandali lang, wait, there's more. Hindi ba parang pamilyar na ito? Sa tuwing may krisis ang bansa, lalo na kapag hirap ang taong bayan sa taas ng presyo ng langis, biglang may lumalabas na intriga laban sa mga leader na may malakas na suporta sa masa. Sino yun? Si BP Sara Duterte. Gagamitin na naman para magkaroon ng issue. Dahil ang issue ngayon, kesyo parang para daw mapigilan ng impeachment, gusto ni BP Sara Duterte palitan ng leadership ng Kamara. Naniniwala kayo doon? Ang tanong ngayon, ito ba ay totoong galaw para sa kapangyarihan o isa na namang demolition job para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malalim na problema ng bansa? Mga banateros, bago tayo maniwala sa mga kwento, busisiin muna natin sino ang may pakinabang sa ganitong naratibo. Yan. Kasi in any crime, you have to understand first the motives. You have to really know the motive. Then, who would benefit? In every crime, kailangan ganun. Ibig sabihin, sa lahat ng gawain, kailangan motibo at sino ang magbebenepisyo. Panoorin nyo ito hanggang dulo dahil baka ang akala nating intriga ay bahagi pala ng isang mas malaking laro sa politika ng Pilipinas. Sayo, palakpakan. O mga banateros ha, ang goal natin sana bago matapos ang taon na ito ay magkaroon tayo ng 1.5 million na subscriber. Sa medyo yung ating sa kasulukuyan po kasi tayo po ngayon ay merong 1.36 million. So baka naman po pwede mag-subscribe po kayo at makamit naman po natin yung 1.5 million na subscriber. Baka naman po. Kasi alam mo, malaking na itutulong yan sa algorithm ng ating mga videos pag umangat ang subscriber, pag marami kayong like, pag nag-share kayo, yan ay lalong kumakalat. Maglalabas siya sa newsfeed ng ating mga kababayan. At alam nyo, wag ko kayong magugulat kayo dahil yung mga nanonood dito talagang mga matatalas ang isip, mga malalalim. Ako'y nagugulat. Minsan pag may bumabati sa atin na sinasabi, ako'y isang abogado at subscriber. Naku po, kinakabahan ako kasi baka mamaya may nasabi akong maling batas, di ba?
Pag meron naman lalapit, alam mo, isa akong doktor. Naku po. Sabi ko, mga magagaling mag-aral ito, mga ito, magmemorya. Baka may mali akong nasabi. Hindi, ganun eh. Kaya tayo, pinagbubuti nating pag-aralan ng lahat ng bagay, lalo na ho sa pagdating sa politika, para ihatid sa inyo ang magandang paliwanag. Ako ay nagpapaliwanag lang naman, di ba? Ako ay nagpapaliwanag lang naman ng mga nangyayari sa bayan natin at kayo na magbuo ng inyong mga konklusyon. Kasi may kanya-kanya tayong konklusyon. Halimbawa, yung iba gustong mamatay si Marcos. Hindi totoo, di ba? Marami nagwi-wish niyan eh, na gustong mamatay si Marcos. Ako, ayoko. Ayoko. Una-una, hindi tama yun. That's unbiblical. Meron ba salitang unbiblical? O, tama. Basta, hindi tama yun. You do not wish for a person to die. Okay? So, yun ang aking prinsipyo. Pero gayon pa man, gusto ko siyang panagutin sa lahat ng kasalanan ginawa niya sa bayan natin. Di ba? Magkakaiba-iba tayo ng opinion eh. Pero kayo na humbala, hindi ko kayo didiktahan kung pinapanalangin niyo matigok siya. Nasa sa inyo na ho yun. Basta ako, hindi ako doon. Basta ako gusto ko, pagdusahan niya hanggang mabulok siya sa kulungan, matay siya sa kulungan. Kasi sa balita, di ba, yung problema nga niya, yung colon niya, sabi may, merong basta, sakit sa kulon. Gusto ko doon na siya sa kulungan, mabulok. Yun ang totoong gusto ko mangyari. Para magkaroon ito ng lesson. Kasi pag natigok siya, wala na, tapos na yung kahirapan niya. Although, maghihirap siya sa impyerno, sigurado tayo doon. Hindi. Panginoon lang nakakasigurado doon. Huwag kayo mapanghusga, ha? Bahala na ang Diyos sa kanya, hindi ho tayo Diyos, kaya ang Diyos ang magbahalang maghusga sa kanya, hindi tayo. Pero gayon pa man, mas gusto nating mag-suffer siya dito sa kasalanan ginawa niya sa ating bayan. Di ba? Kaya pag-uusapan natin ngayon, abay merong maingay na issue ngayon. Ako, duda ako dito eh. Duda ako dito. Pero pakinggan natin, ano ba itong issue nito? Kesyo daw, may plano daw si VP Sara Duterte na tanggalin sa pwesto si Speaker D o yung kasalukuyang speaker. Etong kanilang propaganda. Sinasabi nila para daw matigil ang impeachment. So, pinalalabas nila sa taong bayan na tila ang motibo ni VP Sara Duterte ay parang pangsarili lang. Kasi ito yun eh. Para sa akin itong aking pananaw. Feeling ko, dahil nagbabaliktaran na nga talaga mga congressman, kung papansinin ninyo, supposedly dapat sa plenary dinadala muna. Tapos, kasi yan ang paliwanag ng kampo ng o ilang mga abogadong sinusuportahan si VP Sara Duterte. Dapat dinaan sa plenary bago sa Committee on Justice. Bakit ngayon tila para bagang sinasalsal? Para bagang may mini trial sa Committee on Justice. Alam nyo kung bakit? Kasi maliit lang sila doon eh. Konti lang ang popondohan mo doon. Para mailabas yung mga propaganda nila, yung paninira nila, at yung kanilang mga optics, doon lang tayo sa maliit. Doon sa Committee on Justice. Kasi hindi natin kaya ng bayaran lahat ngayon dahil nahuhuli na yung mga mali-maleta. So doon tayo sa maliit lang. Yung Committee on Justice. Kaya kita nyo, sinasalsal doon eh. Sinasalsal sa Committee on Justice ang lahat ng issue, kaya nga nagiging fishing expedition eh. Hindi na nila madala sa plenary. Kasi nga, again, I think, in my own opinion, hindi na ito magpa-prosper. Pag ito dinala sa plenary, patay na ito. Yung sunog, patay na. Wala nang mangyayari ho doon sa impeachment. Kaya ngayon, gumagawa sila ng exit plan. Ano tong exit plan? Kesyo, si VP Sara Duterte sasakupin ng kamera sa pamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo para ipitigil yung kanyang impeachment. Which is, ako, I doubt. Bakit? Talaga nang titigil yan. Kusa nang titigil yan.
political suicide sa mga congressman ng sumuporta sa impeachment. Dahil ngayon pa lang, sa tindi ng paninira nila kay BP Sara Duterte, hindi natitibag si BP Sara Duterte. Tumataas si Marcos na bumabanat, bumabagsak. Saan ka nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas ng isang presidente bumabagsak? Si Pangulong Duterte bumabanat nun, pero hindi siya bumabagsak. Pataas ng pataas ang rating niya. Hanggang bumaba na siya, ang taas pa rin na rating niya. Ngayon, nakaupo na yung presidente, bumabagsak. Habang yung sinisiraan nila, ginagawa nila ng mga kwento, patuloy yung pagtaas. Kung ikaw ay matalinong politiko, political suicide ang gagawin mo pag in-impeach mo, binoto mo na impeachment kay BP Sara Duterte. Mga kababayan, sa totoo lang, pagdating sa politika, yung mga ulul na yan, hindi yan bobo. Sanay na yan sa baliktaran. Kumakain na ng kapal na mukha mga animal na yan Yung mga congressman, kumakain na ng kapal na mukha yung mga yan. Wala silang pakialam kung ano ang maging itsura nila, kung ano ang kanilang sasabihin na, ay ganito, ay ganyan. Hindi ho. Maniwala kay sa akin, ang kakapal na mga hindot na yan. So talagang babaligtad na yan. So hindi na, sa tingin ko po hindi na magtatagumpay ang impeachment pag dinala sa plenary. Yung magbobotohan, hindi na kasi kayang bayaran lahat. Kasi tandaan ninyo, nung huling yung dating impeachment ni BP Sara Duterte, bilyon-bilyon ang inilabas doon para pumirma yung mga congressman. Hindi ako nagsabi niyan yung mga mismong mga congressman na nasa loob. Masaya ako nga, may mga kaibigan pa akong congressman nun. Yun din na sinasabi sa akin Sa pilitan At tingnan ninyo yung mga hindi pumirma, nilaglag nung nakaraang eleksyon. Yung isa pinakulong pa. Ganong katindi ang nun. So parang bagang sinasabi, pag di ka pumirma, ikukulong ka, ilalaglag ka, hindi ka na maboboto, matatanggal ka. O kung pumirma ka, may pera ka. Tandaan niyo yun. Kasi noon, limpak-limpak pa sa lapi nila. Pero ngayon kasi, nabuking na So ngayon, I don't think kaya na nilang bayaran yung lahat ng supposedly kailangang numero para ma-impeach si BP Sara Duterte. Kaya dito na lang nila pinaglalaruan sa Committee on Justice. Dahil dyan, alam naman natin, yung mga naandyan puro bitter. Gusto nyo, meron akong iba blind item. Ito, kilala ko ito Kasama namin itong nangampanya noong 2016. Tumakbong congressman ito. Hindi nanalo ito, kaya kung ano-anong project ang inilalapit kay PRRD at kay Bongo. Hindi ito napagbigyan ni Bongo at ni PRRD. Congressman yan dyan sa Hindi ko na lang sasabihin putang inang yan Ang kapal na mukha niyan. Ang bait-bait niyan sa akin dati Tapos ngayon nakikita ko isa sa mga nakaupong bumabanat kay BP Sara Duterte. Bakit? Hindi ka napagbigyan kasi nung Duterte time Hindi kasi ganyan naman yung mga yan Alam mo, mga congressman na yan, mga negosyante yan. Totoo lang, pera-pera lang ang karamihan dyan. Pera-pera lang. Hindi napagbigyan. Ano ngayon? Nung may pagkakataon siyang gumanti, nagulat nga ako nung lumabas siya doon sa kita ko. Sabi ko, bakit? Naku. Bakit siya nandyan? Gusto niyo ng clue? O sige. May letter F sa kanyang pangalan. Na congressman. Hindi ko dalang sasabihin kung sino. Bahala na kayo mag-isip. Delegates. Kasi nga hindi nakinabang yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang daming nilapit niyan kay Bongo tsaka kay PRRD. Hindi pinagbigyan. Ayan ngayon, ang tindi ng banat niya. Panoorin natin tong balitan to May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na nooy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unity team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Kita ninyo yung mga balibalita? Actually, sabi ng napapanood ko ito sa bilyonaryo nagsimula. Alam naman natin ang karakas ng bilyonaryo Hindi sa Pero alam mo, pag may matinding gustong ipalabas, laging sa bilyonaryo nagsisimula. Hindi nyo napapansin? Parang sila lagi ang nagpapaputok ng balita. Kasi duda ako sa mga ganyan Yung may mga nagpapaputok ng balita. Kung may nagpapaputok ng balita, may pumupondo. Hindi ko alam kung ito ay ganon. Pero basta ang sigurado ko, may nagpapaputok lagi ng balita. At lagi, kadalasan, nagsisimula sa Billionaire News Channel. Hindi ko alam kung sila ba ay pinopondohan ng someone. Hindi natin alam. Pero ang sigurado akong balita ay ang kanilang packaging dito sa balita na ito. Gusto kasi ni VP Sara Duterte na matigil ang impeachment. Okay? Yan ang kanilang parang bagang bentahe. Para bagang sinasabi nila, ay ginagawa o desperado na si VP Sara Duterte na itigil ang impeachment to the point yung kanyang desperation ay palitan ang leadership ng Congress. Parang ganun ang sinasabi nitong balita na to. Pero may pansinin ninyo panoorin natin. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Irisa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Yan. Diyan pa lang. Una, tama yung kanyang punto. Hindi mahirap kasi iba yung dati. Bakit sinasabi nung iba? Bakit tong panahon ni Pangulong Duterte napalitan yung speaker? Remember, anak pa rin si VP Sara Duterte noon. So may power siya noon. Ibig sabihin, talagang kakayanin niya. This time, walang pera. Alam naman po natin. Alam po natin na mukhang pera ang mga congressman. Whether you like it, you deny it, or not, bahala kayo pero sigurado tayo dyan. Pera-pera ang mga congressman. Pag wala kang pera, hindi aandar ang mga panukala dyan, mga proposal dyan. Walang galawan dyan pag wala kang pera. Mukhang pera ang mga congressman. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay Kita niya mga yan ito mga to hindi kakampi ni VP Sara Duterte. Pero una, si Irisa malabo. Ito naman, hindi rin to kakampi. Although, sabi nung iba, nagbago na daw ito. Still, wala din siya naririnig. Di ba? Deputy Minority Leader Antonio. Ito, imposible. Imposibleng kakampi ito. Alam na natin ang karakas nito kung saan galing itong bundok. Di ba? Alam na natin yan. Hindi na bago ang usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Ang linaw, wala naman ngayon. Ito yung mga mahilig mag-imbento ito yung mahilig magpalabas ng kung anong balita Pero ngayon, wala naman. Di ba? Wala naman. Parang, saan galing yan? Previously, merong ganyan, di ba?
and openly yung may isang party from the majority na nagpapahiwatig ng ganon. Pero I think that was settled nung release ng DBM, yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung pagpapalit man ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Yan. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang nito na lame duck na talaga. Hindi, which is totoo naman eh. May basbas talaga ng presidente. Imposible talaga eh. Noon kasi, kaya napalitan through Gloria Macapagal Arroyo dahil nandun si VP Sara Duterte. Alam naman natin, anak siya ni Pangulong Duterte. Talagang susunod sa kanya eh. Diba? Ganon kapangyarihan si VP Sara noon. Matikas si VP Sara noon eh. Ngayon, walang-wala siyang kapangyarihan. So, napaka-imposible nito. Etong balita na ito, halatang may pinapahiwatig na iba. Para bagang sinasabing desperation ni VP Sara Duterte ito. Ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Oh, isa pa yan. Paano mo walang kakayahan daw ang speaker na pahintuin ng impeachment. So, paano ang motibo na yun? Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinatnan nito. Paano? Paano niya maimpluwensyahan? So, kahit ilagay si Gloria Macapagal Arroyo dyan, nakakampi ni VP Sara Duterte, halimbawa laang, hindi naman kayang impluwensya ni Gloria yung mga congressman na, oy, wag niyo impeach si VP Sara, kailangan mo ng ganire. Money talks sa Congress. Money talks. Hindi yan madidiktahan lang. Money talks. Pero isa pang maaaring maka-impluwensya sa kanila ay yung announcement ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo. Yun. So, it has nothing to do with the speakership. Naintindihan natin? Kasi even if mapalitan ng speaker, kung walang pera yung speaker, na, again, saan ba nanggagaling ang pera? Sa executive. So, napakalabo nung eksena. Sa tingin ko lang ito napakalabo ng eksena na palitan for the sake of the impeachment etong Speaker of the House. Napakalabo para sa akin. Ito'y isa na namang diversion na ginagawa nila para mawala sa pagiging inutil ni BBM pagdating sa issue ng gas. Yan ang totoo. Kasi nga alam mo, sa totoo lang, ngayon, marami talaga ang naghahanap sa Pangulo. Kasi yung mga lumalabas na video, una yung isa, 'di ba, yung nagsama sila ni Claire Castro. Marami nagsasabi na tila ito daw ay green screen. Pansinin niyo yung video, parang green screen. Ibig sabihin ng green screen, yung pinapalitan yung likod, yung sa CapCut, yung mga ganon. Hindi kasi, baka sabihin nyo, pulidong-pulido. Naku po, gusto nyo, mapunta ako ngayon sa Japan eh. Ngayon na ngayon din eh. Dami nga nagsasabi, ganda daw ng studio ko. Hindi ko studio yan. Kasi kayang-kaya yung mga magagaling talaga. Ako, hindi pa nga ako magaling dyan eh. Yung kayang pantayin yung shadow, yung ilaw para magmukha talagang totoo. So marami nagsasabi, lalo na yung mga eksperto, na ito daw ay green screen lang. Okay? Kaya ngayon, marami din nagtatanong na bakit tila hindi talaga lumalabas si BBM. Pero ito, meron ako ipapakita sa inyo. Ang ganda ng pinost ni dito eh. Wait lang ito. Nagulat ako eh.
Naku, buti na lang hindi ko na ano. Bakit ba kasi lumalab po? Wait okay. Ito. Ipapakita ko lang sa inyo, ha. Ni Henry Uy. Ito. Saan na yun? Post ni Henry Uy. Ayan. Nakita niyo yan? PBBM. Wala na bang ibang maisuot? April 7 ito, nung hinahanap. Malacanang, ano ba talaga ang totoo? Nasaan ngayon maghapon ng Pangulo? Bakit nag-post si Secretary Kiko Laurel 6 hours ago? Meaning ngayong araw, yung April 7, na bumisita si PBBM sa Agora Market. Ito, yung unang picture niya. Pangulong personal na sinigurong abot kayang bilihin. Kita niyo yung mga picture? Diba? Tignan ninyo. Diba? Ito'y April 7 pinost 6 hours ago. Ito ang pinost. Ano ba problema? Tingnan ninyo ito. March 18. Ito yung picture din. Same picture ang ginamit. Sasabihin ng iba, baka iba lang ang Ito, kita nyo yung mga taong nandun. Si Zamora, yung damit nila, pare-pareho. Parehong-pareho eh. Eto, lumabas din yan sa DZRH. Naku po, DZRH. Bakit kayo gayaan? Hindi, kinuha lang naman niya yung picture sa Wala tayong choice. Sabi ng DZRH, yan ang nilabas na picture. Di ba? Wow, magic. This was the same day na nasa Agora siya 3 weeks ago. Try nyo search BBM at Agora Market. Same clothes, same people, puro ka na lang throwback. Bakit ko pinapakita ito? Wala po akong sinasabi na namatay si PBBM. Wala po akong sinasabi na may sakit, malubha siya at na hindi na siya makatayo. Ang punto ko lang ito, mga kababayan. Ang Pilipinas ngayon nagkakagulo dahil sa taas ng presyo ng bilihin. May emergency, energy emergency na dineclare ang Pangulo. Nasaan na yung emergency na yun? Kasi when you say emergency, hindi ibig sabihin nun na mamasyal. Bakit na mamasyal? Kunwari emergency na ambulansya. Pag sinabi mo nagwangwang yan, hindi ibig sabihin na mamasyal yan. Although ginagawa ng mga ambulansya minsan yun. Pero hindi ibig sabihin na mamasyal. Emergency, tumabi ka kasi kailangan ko nang pumunta ng ospital. Emergency nga eh. So tayo, nag-declare tayo ng national energy emergency. Pero tila parang walang emergency nagaganap sa ating gobyerno. We are in an urgent situation wherein kulang na ang ating supply. And yet, parang wala tayong emergency. Nagtataasan ng bilihin. Mas gumagalaw pa ang mga LGU tulad ni Yorme kesa sa national government. Tapos, nakakabwisit. Ewan ko kung kasi may isa ako narinig na vlogger na sinasabi, malamang ginagamit to para asarin ng mga Pilipino, galitin ng mga Pilipino dahil tila pinagbibintangan na patay na si Marcos. I don't care. I really don't care whether they're using this against us o kung ano man ang kanilang plano. Pero the mere fact that we cannot see the President live, ulitin ko, live. Hindi pwedeng puro video, puro picture, live. It is very important, especially as a Filipino, as a taxpayer, hindi tayo dapat tumatanggap lang na meron tayong pangulong hindi nakikita. Ano to? May ghost flood control na nga, ghost president pa. Hindi nakikita ang presidente. Anong klaseng buhay ito? Di ba? Anong klaseng bansa meron tayo? Isipin nyo mabuti yun, ha? Bakit importante? Kasi ang daming dapat, halimbawa, yung tinatanong sa Senado, pwede ba bawasan natin ang VAT
O kung maaari nga, sana'y tanggalin na laang. Tapos sa excise tax, hindi pumupunta secretary. Di ba? Tapos hindi alam ang isasagot. Hindi ko masisi yung mga opisyal eh. Bakit? Hindi talaga nila alam ang gagawin eh. Siyempre, the instruction must come from the president. Eh, ang tanong, nagpapakita ba ang presidente sa kanila? May meeting ba? Alam mo, naalala ko noon kay Pangulong Duterte kasi alam mo mapalad din tayo na iimbitahan noon sa Malacanang noon eh. Para magpa-picture, ganun. Magkwentuhan. Hindi, naimbitahan din tayo doon eh. Alam mo, doon sa Malacanang, maraming room yan. Si Pangulong Duterte, may oras lang siya. Wala, 2 hours dito sa room na to. Lilipat na naman siya sa kabilang room, 2 hours. Tapos lilipat na, kanya-kanya, lipat ng lipat yun. Sa isang buong araw, ganun ang ginagawa niya. Para ma-meet lahat ng dapat makausap at maayos kung ano yung dapat maayos. Tapos nakabuntot si Bongo nun eh. Kasi, meeting. Usap, may rereklamo. Sabi ni, Bong, magbisaya man sila. Hindi ko maintindihan kung sinasabi nila sa isa't isa. Sabi na, magbisaya sila. So sabi, bibigyan ng instruction. Right then and there, naririnig ko si Bongo kinakausap yung nangyayari yan. Kasi si Mocha, isa sa mga naglalapit ng mga problema yan ng mga OFW eh. Sasabihin niya kay Tapos sasabihin ni Bong, ayusin mo itong inaano na OFW dito sa bansang ganito, ganun. Tatawag si Bongo mismo, sasawayin niya kagad yung mga opisyal na hindi gumagalaw. Ganun kasi hands-on eh. Ganun ang presidente nun. Ngayon, paano sasagutin yung mga tanong ng senador kung hindi natin nakikita ang presidente? Kaya natin hinahanap ang presidente hindi para gusto kaagad siyang bumagsak, bumaba o whatsoever. Hindi yun. Ako para sa akin, kung kaya niyang gawa ng mas magandang paraan o solusyonan ang krisis na nangyayari sa bayan natin, why not, Poknat? Di ba? Kung kaya niya solusyonan, ayusin, why not? Pero ang problema, kitang-kita natin hindi niya kaya eh. Kaya nga importante na lumabas siya, magpakita siya. Gusto mo, interviewin ka pa namin Wala sa... pa po. Ay, sorry. Wala pa po. Hoy! Kung gusto mo, magpakita ka na lang sa Vox Populi, interviewin ka namin. Di ba? Sino sasagot lagi sa'yo? Eto, may papakita ako sa inyo dito matindi ito eh. Ito, pakita ko lang sa inyo. Napakatindi nito. Ayan. Ayan, sorry. Ayan. Alam mo, ako na ako dito sa ganitong senaryo na to. Bakit kanyo? Hindi, imagine nyo na lang yan, Sorry. Kita nyo yan? Hindi, isipin nyo yan na mabuti. PH ask US, anak ng weteng, nagpaalam, to extend by up to 6 months the waiver of sanction to buy Russia crude oil. Ganito kasi yan. Etong Amerika, nag-sanction na wag bibili tayo. Parang sa loob-loob ko, bakit mo kami pagbabawalang bumili sa Russia? Krisis na. And who are you to sanction us, everyone, ng mga bayan, mga bansa, na wag kumuha ng krudo sa Russia? Sino ka? Presidente ka ba namin? Do we have independent foreign policy? Are we a sovereign nation? When you say we are sovereign nation, tayo ay malaya. Tayo may sariling bansa. Mas maintindihan ko pa kung sakaling sasabihin ni Secretary ng Energy na magpapaalam lang kami kay Marcos kung maaari na kaming kumuha ng krudo sa Russia. Yan!
Mas maintindihan ko pa eh. Bakit? Kasi presidente natin si Marcos. Pero yung Pilipinas magpapaalam sa Amerika, abay pukin ng inang yan. Anong katarantaduhan yan? Mga banateros, bakit tayo maasa sa pahintulot ng ibang bansa para lang magkaroon ng langis? Krisis na ngayon, magpapaalam ba tayo sa kanila? Sana kung sa kanila tayo kukuha eh. Diba? Alam nyo ba, ito, ayon sa balita na ito, 98% imported oil. Ibig sabihin, wala tayong sariling diskarte. Konting gera lang, bagsak agad ang presyo ng gasolina. Ibig sabihin, tataas ka agad ang presyo ng gasolina. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Dapat, sa ibang bansa meron silang imbakan. Tapos, kayang tumagal ng 1 taon. So magkagera man ng 3 buwan, 1 buwan, 6 na buwan, buhay sila. Hindi nila kailangan magtaas ng presyo. Kasi nga, may 1 taon silang pondo. Ika nga. Tayo, nga. Asan ang pondo? Nasa maleta. Nasa ng pondo? Nasa mga private plane ng mga congressman. Nasa ng pondo? Nasa mga kondominium ng mga kabit. Yan ang totoo. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Umaasa sa US, hindi sa sariling interes. Bakit ganun? Kailangan pa ng approval mula sa US para bumili ng langis? Sovereign country ba tayo o extension lang ng foreign policy ng Amerika? Hindi, yan ang tanong eh. Di ba? Bakit tayo maasa sa kanila? Reactive lagi tayo, hindi tayo proactive. Ngayon lang naghanap. Umabot na ng 1 buwan. Anak ka ng wewe, oo. Ngayon lang kayo kikilos. At again hindi automatic. Hindi automatic. Magkakaroon pa ng negosyasyon yan. Parang, kasi a true leader, sabi nga, eto lagi ko to naririnig kay Yorme nun eh. You create the problem. Wala pang problema, create the problem. So that pag dumating yung problema, may sagot ka na kasi hindi ka reactive. Di ba? Parbagang, ano gagawin mo kung sakaling, kuwari may kapihan ka. Anong gagawin mo kung sakaling mag-brownout? Hindi yung, antayin mo muna yung brownout, tsaka ka pala mag-isip, ay, sandali, bibili ako ng power bank na malaki, yung power, yung kayang mag-ano ng mga espresso, ganun, machine. Hindi. Dapat, malayo pa lang, paano pang nag-brownout? Titigil ang negosyo, tigil ang araw. Diba? So, kailangan alam mo na kagad. Paano kung nawalan ng tubig? Paano na mga kape natin? So, kailangan meron kang nakaimbak na at least man lang yung kulay blue na 3, 4, gano'n, di ba? Na ready anytime. Di ba? Yun ang tinatawag na proactive, hindi reactive. Nangyari sa atin ngayon, wala nang gas. Ay, sige, pag-isipan natin. Magpaalam na tayo, kukuha tayo sa Russia. Tangina, after February pa nagsimula daw eh. Kasi, sabi nga ni Loren Legarda, February na kinita na nila na na para bagang may war na. So, February, March, April, ngayon pa lang maghahanap. Ang galing ng gobyerno, no? Malupit talaga ang gobyerno natin. Ibang level, talagang proactive. Tapos, wala pang long-term energy plan. Wala tayong sapat na, sinasabi kong oil reserve. O di kaya alternative energy. Hindi, alam mo kasi ngayon, dagsa ang nagbibilihan ng EV. No choice. Ang tanong, eto ang problema, di ba? Ngayon, kahit nga ako, nagtatanong ako eh. Kasi gusto ko ngang ibenta yung mga gasolina kong motor tsaka sasakyan para bumili na lang ng electric eh. Pero ang isang kinukonsider ko, saan ko i-charge? O marami sa atin ang hindi kayang bumili ng bahay kaya nasa kondo. Kasi dati baligtad eh. Pag nasa kondo ka, yayamanin ka. Hindi totoo yan.
Ngayon, hindi totoo yan. Pag nakakondo ka kasi hindi mo kayang bumili ng bahay. Katulad ko. Yeah? Kasi ang mahal-mahal ng bahay. So doon ka na lang sa building, magsiksikan kayo doon. Tama, mali. Pero ang tanong, dahil nga walang long-term plan ang ating gobyerno to implement what is already in the law. Nasa batas na to ito, ha. May nagsabi sa akin na advocate nito eh. Nasa batas na to, dapat ang bawat building, bawat mall ay merong charging station. Bakit hindi ini-implement? Wala tayong long-term plan. Tangina, walang kwenta eh. Yung mga leader natin, hindi visionary. Alam niyo yung visionary? Kailangan, may vision ka kung ano mangyayari. Kailangan, ahead ka sa mga tao kasi nga, you're a leader. You are leading. The word itself, leader, is lead. Ibig sabihin, nasa harapan ka, nangunguna ka, alam mo ang dapat gawin. Eh, paano na? Maraming gusto nang bumili ng EV pero hindi nila magawa kasi totoo naman, nagsisiksikan na sa mall yung mga charging station. Hirap na mag-charge sa mall ngayon. Para bagang kailangan nakabantay ka, mauubos oras mo para mag-charge sa mall. Kaysa na makatipid ka, nag-shopping ka. Diba? Oh, ayun ang problema. Sabi nga walang sapat na oil reserve, wala tayong alternative energy, sariling supply. Hanggang kailan tayo manghihingi ng waiver? Bawat krisis parang pulubi ang gobyerno. At saka ano to possible risk sa geopolitics to. Bakit? Ang Russia oil, sensitive issue, pwede maapektuhan ng relasyon sa US at sa mga allies nito. So, ibig sabihin, para lang sa murang gasolina, isusugal natin foreign relationship natin. Ang relations natin, sorry, not relationship, foreign relations natin. Ibig sabihin, dahil nga sa wala tayong reserve, wala tayong so, are we saying na papanig na tayo ngayon dito sa kabila? Kasi tandaan ninyo, nag-aaway itong mga to, Ang hirap Hindi naman natin kasalanan, hindi naman natin ginawa yung away nila. Yung away ng Russia, US, China, Middle East. Kampiyan sila Tandaan ninyo, ito ang tunay na laban. Anong laban? Hindi lang sa gera yung putukan, hindi yun. Ang tunay na laban ay ekonomiya. Dahil nga masyado tayong nag-alay sa US, ngayon, binakbakan natin ng binakbakan ng Russia, China. Ngayon, marirealize natin, wala pala tayong pakinabang sa US. So, paano na natin ngayon? Anong gagawin natin? Sinugal na natin yung ating parang pagiging kaibigan. Diba? Sinugal na natin Dinimonize na natin Russia, China. Tapos ngayon, saan tayo tatakbo? Sa kanila. Tapos magpapaalam pa tayo sa US. Ano sa tingin ninyo magiging reaction ng Russia? Hindi, kayo mag-isip. Ano sa tingin ninyo? Diba? Kaya nga alam mo, mga kababayan, ito. Hindi naman sa ako, hindi, ayaw kong sabihin na kailangan tayo kumampi sa Russia, China, Middle East. Ayoko nang ganun. Dapat tayo ay independent. Kasi there are countries na hindi naman kailangan sumipsip sa iba. Sabi nga, di ba, yung foreign policy ni Pangulong Duterte? Friends to all, enemy of, basta, ganun. Tangina, naintindihan yun na ibig ko sabihin. Enemy to none, friends to all ba yun? Basta yun yung English. Sa Tagalogin mo kasi banat ba? Sino ka ba? Si Claire Castro? Hindi. Sige, Tagalogin mo na. Kaibigan ng lahat at kaaway ng pati Tagalog, mali. Kaibigan lahat, walang kaaway. Yun! Ayop yan.
Hindi kasi minsan mahirap magtagalog ng quotation baga. Di ba? Tingnan natin, tingnan ninyo yung mismong bitaw ni VP Sara Duterte tungkol dito. Pakinggan ninyo. Ano nga bang ginagawa ng Pangulo? Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte sa pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, bakit ito nasabi ni VP Sara? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na magpapatuloy ang krisis sa langis hanggat mayroong sigalot sa Middle East. Sinabi yan ng bise matapos pangunahan ang pagunita sa araw ng kagitingan sa Davao City. Gayon Ano ba yan? giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi agad bababa ang presyo ng petrolyo, yan ay kahit nagdeklara na ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Narito ang pahayag ni VP Sara. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or kung merong ibang supply. Ayan. Nagsasuggest na si VP Sara Duterte dapat bayaran nyo yan bilang advisor. Na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. Ang linaw na sinabi niya, ha? Dumadaan na. Jiggy, muli ring kunistyon ni VP Sara ang pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Pakinggan natin ito. Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan Ewan din namin. na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. At Bril, kaugnay dun sa mga kumakalat na issue sa kalusugan ng Pangulo, ano Ano ba talaga ginagawa niya? Nagtatanong na si VP Sara Duterte, ha? Eto pa, ano sagot ni VP Sara tungkol sa sakit ni BBM? ang payag dito ni Vice President Duterte? Jiggy, naging matipid ang tugon ni VP Sara nang tanungin tungkol sa mga kumakalat na umano'y malala ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang kanyang sagot. Good luck sa kanya. Yun lang ang sagot. Good luck sa kanya. Ha? Good luck sa kanya. Pakinggan natin si Claire Castro kasi napikon. Napikon si Claire Castro sa sagot ni VP Sara Duterte kaya umiiyak-iyak na naman siya. Ha? Eto, panoorin ninyo yung sagot ni Claire Castro at mangiyak-ngiyak siya. Yan dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang. Good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong. Anak ng kwe! Ano naman yan? Irresponsableng tanong tas ibibintang mo kay VP Sara Duterte. Panak ka ng tutsa. Ito ang pinakamatinding... Masasabi ko bang kabobohan? O katangahan? O sobrang... Ano ka lang talaga? Obsessed kay VP Sara Duterte. Sobrang obsession to eh. Kasi tinanong nga siya eh, may sakit ba? Ano masasabi mo sa sakit ni ni BBM? Good luck. Simpleng tanong eh. Hindi nga pumitik eh. Sana man lang sinabi niya, huwag kang mamatay, gusto ka naming makulong. Walang ganun eh. 'Di ba? Ang sabi niya, good luck. Kasalanan pa rin ni VP Sara Duterte? Irresponsable daw kasi yung tanong. Tingnan nyo ha. Irresponsable yung tanong. Tutungo yan kay VP Sara.
Dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin So kasalanan niya? Kasalanan ba niya? natin sa Vice Presidente ay isang irresponsabling sagot. May irresponsableng tanong daw, kaya daw naging irresponsable yung sagot. Grabe logic mo, madam. Kakaiba talaga. Nakakainit ng dugo. Good luck. With a smile. With a At lahat smile. sa paligid niya ay nagtatawanan. Kasalanan pa rin niya yung nagtatawanan sa paligid. Ibang level to si Claire Castro talaga. Ibang level. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sinumang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Yan na naman siya. Or rather, an idle mind is Ano? devil's playground. Ayan na naman siya. So makikita natin, tumawa? Is Tumawa? that a last laugh mentality? Or mockery of misery? Agnak, agoy. Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Salamat po. Sunod po ng tanong, Tristan Nadalon, Newswas Plus. Yan po ang response ng nakakatawang opisyal ng gobyernong ito. The clown of this government. Di ba? Kasalanan ni BP Sara Duterte dahil may maling tanong sa kanya o merong irresponsableng tanong sa kanya, kaya kasalanan niya. At kasalanan din niya na tumawa ang tao sa paligid niya. Sa good luck lang na sagot. Dito, makikita mo, one, ang logic talaga ni Claire Castro pang tanga. Yun totoo. Yun ang totoo. Two, parang naniniwala na ata ako na ginawa nila itong fake news na ito para i-clickbait o i-bait yung mga tao, opisyal at kahit si BP Sara Duterte. Para bagang ginawa ito para matuwa ang kampo ni BP Sara Duterte para eventually isuplak ito o gamitin ito laban sa mga supporter ni BP Sara Duterte. Kasi kaya nga ngayon mga kababayan, ito lagi ko to sinasabi sa channel ko Asahan ninyo na kung gusto ninyo malaman ng katotohanan, dito sa Banatbay, sisiguraduhin ko sa inyong tayo hindi magbabalita ng fake news. Kasi ayaw ko talaga yan. Galit talaga ako dyan sa fake news. Whether yan po ay makakabuti sa ating pinaglalaban, basta fake news, hindi ako mag-agree. As a matter of fact, ilang beses kong pinatunayan sa inyo yan. Marami dyan na nagsasalsal ng mga fake news. Hindi ko alam for the content or for whatever reason, they would do it. Ako kasi hindi ako naniniwala. Kasi pag ikaw gumawa ka ng fake news para lamang sa content, hindi pang matagalan yan. Mababaw yan. Yan ay pangsandalian lamang na pag-ibig, ika nga. Ang peking pag-ibig ay pangsandalian lamang. Sabi nga, ang libog ay pangsandalian lamang. Ang tunay na pag-ibig, yan ang napaka-importante. So, ibig sabihin, ang tunay na balita, ayan ay napaka-importante. Yan ang pangmatagalan. Yan ang importante sa lahat. Yung tunay na balita. So, wag tayo magpapaakit sa pag-ibig ng puta. Totoo yan. Yan yung sinasabi ni General Luna Di ba? Tayo naniniwala sa pag-ibig ng puta. Yung Amerika yun Yung pag-ibig na fake,
So parang ganito yan. Sa balita, wag kayong, pag ikaw gusto mo ng content at magsasalsal ka lang ng balita para lang magkaroon ka ng content, hindi magtatagal yan. Napaka-importante na yung totoong balita. Kahit hindi ganon quote-unquote kadami ang viewers mo, basta totoong balita, maniwala ka in the long run, people will follow you because you have the credibility. Yan ang lagi kong ipapangako sa inyo. Pangalawa, malamang sa malamang yung fake news na yan, kaya lumabas yan para itrap talaga yung mga Duterte supporter. Dahil, one, masasala nila ngayon, makakasuhan nila ngayon. Kasi yan ang yan ang sinabi ng NBI, may balita napanood ko mamaya, maaari pa ba natin i-play? Hindi na pala. May, yung sabi ng NBI, binabati natin mga taga-NBI nanunood daw talaga sila at binabantayan nila mga social media personality. At alam ko kasi nabanggit siya sa akin ni Sir Jack nung pumunta siya sa NBI. Talagang particular daw na pinapanood, binabantayan ng Banatbay. So binabati ko mga taga-cyber dyan, huwag kayo mag-alala, hindi ako magpapalabas ng fake news. Kung manood man kayo kasi nag-enjoy kayo. Kung manood man kayo kasi naniniwala kayo. Pero fake news, puta, hindi ko gagawin yan. Pagkamatayan, hindi ko gagawin na maglabas ng fake news. Hindi ko gagawin yan dahil, una, masisira channel ko. Yan ang sinabi ng aking airpat. Credibility is more than anything else. Yan, importante yan. Credible dapat. May ikikwento ko sa inyo. Kunwari, meron ako narinig. Ikikwento ko sa inyo ngayon yan. Kayong bahalang umusga. At pagpapakitaan ko kayo ng circumstantial evidence that would make up your mind kung yung bang balita na yan ay totoo o hindi. Halimbawa, itong may sakit si Marcos. Again, I'm challenging Marcos not to do a live press con, live event kasi hindi puro video lang ang lumalabas. Wala po ako sinasabing may sakit siya, pero napaka-importante kasi ngayon na lumabas ang presidente. Tayo ay may krisis. Ladies and gentlemen, we have, sabi nga nila, mas malala ito sa pandemya. Ang pandemya, alam natin kung paano sugpuin. Diyan ka lang sa loob ng bahay mo. Buhay ka. Di ba? Alam natin Eto, hindi natin alam paano gagawin. Bakit? Pag sipa ng presyo ng gasolina, sipa presyo ng... Hindi mo talaga alam Presyo ng mga bilihin, taasan. Anong solusyon? Pag naubos na tong crudo natin, lahat ba tayo walang kuryente? Hindi kasi yan ang tanong ng mga tao Marami nagtatanong sa akin yan Wala na ba tayong kuryente after by June o next? Paano pag nagpatuloy itong gera? Nasagot ko, hindi ko rin alam. Ba't din yung tanong sa presidente? Kasi nga, yung presidente dapat nagto-talk to the people siya Buti pa si Yorme nagto-talk to the people Diba? Dapat mag-talk to the people ang presidente live. Anong plano mo sa amin? Anong gagawin mo? Ito ba? Ang daming humihingi na tanggalin na yung VAT, tanggalin na excise tax. Nga ang presidente hindi magsalita. Anto pipe? Yun yung sinasabi natin. Ngayon, dahil doon, nagkaroon ng mga haka-haka. May sakit ba si Marcos? Buhay pa ba? Kaya yung sinasabi nilang St. Luke's, parang awa nyo na. Kahit hanapin nyo sa channel ko, hindi nyo makikita yan. Kasi delikado yung mga ganyang videos Maniwala kayo, delikado yan. Hindi natin alam kung kailan ba yan ginanap, kailan ba yan na video, sino ba talaga ang sakay niyan, tapos ipopost mo, tapos palalabasin mo si Marcos ang may nandun. Naku po, delikado tayo dyan. Again ako nagbababala lang sa inyo. Kasi nakabantay, ginagamit ng gobyernong ito ang NBI ngayon. Kaya inilagay dyan si Matibag para gamitin i-weaponize tong NBI to file cases against social media personalities. Kaya wag kayong sakay ng sakay. Maging matalino naman kayo. Yun lang sa akin, maging matalino tayo. Wag tayo sakay ng sakay. Alam ko, kasi alam nung iba dyan, na mga social media personalities, alam nila
na medyo kaduda-duda. Pero sumasakay sila for the content. Marami nga dyan hindi Duterte supporter. Ginagamit lang ito for the content. Tayo naman, dahil we are passionate and some of us, not me, some of us gusto na mawala talaga si Marcos. Not me. Gusto ko siyang mag-resign, hindi mawala. Kasi gusto kong panagutan niya lahat ng kasalanan niya. Marami dyan, dahil frustrated na, gusto nang may mangyari kay Marcos, isi-share na lang ito. At pag isi-share niya yan, ilang tao lang mag-report. Tandaan ninyo, this is all about 2028 election. Sure ako dyan, they hired troll farms, to report the supporter of BP Sara Duterte, especially those quote-unquote big followers, whether you are really a vlogger or influencer or prominent sexy model. Pag sinakyan mo, matik yan. I-report ka para matanggal ang Facebook mo. Why? For the 2028 campaign, ma-monopolize nila ang social media. Because they know social media has an impact on people's judgment pagdating sa botohan. Kaya maging mautak tayo mga kababayan. Huwag tayo sakay ng sakay. Parang awaan nyo na. Sa mga kapwa ko Duterte supporter vlogger, maging matalino tayo. Hindi porket sinabi ng isang matalinong personalidad, sasakyan natin, totoo na yan kasi sinabi ng personalidad dito. Hindi. Wag! Maging mautak tayo. Hindi porket may isang personalidad na sinabi, ganito, ganire, sasakyan na natin. Wag! Hindi ko sinabing gago yun. Hindi ko sinabing nagpapakalat ng fake news yun. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero baka mamaya, pati siya, nabiktima. Diba? Hindi natin alam eh. Baka nabiktima lang din siya. Tapos, mabibiktima tayo. Kaya nga maging matalino tayo. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, mag-follow kayo sa SMNI. Kasi sa SMNI, it will take time bago sila mag-post. They would really verify kung totoo ba itong balita na ito o hindi. Ganun ang SMNI. They were trained. Professional ang mga tao sa SMNI. Tingnan natin ng page ng SMNI. Pag meron na doon lumabas at ito, ay yan, totoo na yan. Yun lang sa akin. Sana mga kababayan ay makinig po tayo dito sa... At ang sigurado ko sa inyo, ipapangako ko sa inyo, hindi po tayo maglalabas ng fake news. Ha? Pangako ko sa inyo yan. Pangako ko sa inyo kung ano lang yung tama, yun lang tayo. Diba? Sana po mga kababayan. Ako po si Banat Bay. Sana po ay i-share, i-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Ako